Bakit mo ko iniwan? Mahal ko, sinusundo na kita. Bumalik ka.
Doc, nag-hyperventilate ang pasyente. O sige, halika. I-check mo ito. Tandaan, ha? Ayan. Ano konti dyan? Uy! Pinitawad! Kuya, tandahan naman ho. Mag-ingat naman ho kayo. Ma'am, pasensya na ho, ah. Hello? Nasa Baguio pa ako eh. Family matters? No. Nothing like that. Pinapalipat ko kasi yung remains ni Mama. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Yang pamilyang yan ang dahilan ng pagkamatay ng papa mo. Hindi ba ikaw rin ang nagsabi noon? Hindi sapat na pambayad ang mga lupang yan. Sa buhay ng kapatid ko. Ng ama mo. At hindi na rin mababalik ng mga papeles nito ang buhay ni Papa. Gusto ko nung tapusin ang lahat. Desisyon mo yan, Luella. Kung gusto mo talaga na makipag-ayos sa pamilya ni na Romano, hindi kita mapipigilan. Pero, sana siguraduhin mo na taos sa puso mo ang gagawin mo. Dahil kapag dumating ang araw na nagbalik sa iyo ang lahat ng mga nangyari noon at matuklasan mo na hindi ka pa pala handang magpatawad, ikaw rin ang mahihirapan.
bali manang minggay ng 500. O, sige. Ibagak ka ni Romano. Basta tapusin mo sa biyernes yung estatwa ni Mrs. Lapos, ha? Sige po. O, sige. Oy, Edong, dali mo yan sa likuran, Gawin mo ha? lang. Dali ka. Sino pa ito? Ba? Manang Mengay. Luella? Tumuloy kayo. Maupo muna kayo sandali, ha? Tatawagin ko si Romano. Upo kayo. Romano? Romano? Bumaba ka. May bisita ka. Isabel? Ate Luella? Ako nga. Ate Luella? Bakit bigla ka na lang nawala? Luella. Kamusta? Okay naman. Ikaw? Baste! Ho? Pumunta nga pala ako dito para ibalik sa'yo to. Yan lang naman ang pinagmulan ng lahat ng problema ng pamilya natin eh. Paano yung utang ng tatay ko? Wala na sila. Gusto ko nang tapusin ko ano man yung hindi pagkakaunawaan sa atin. Salamat. Tsaka, isa pa palang pinunta ko dito. Meron kasi akong kaibigan na doktor, espesyalista sa mata. Baka interesado kayong patignan na rin si Isabel. Kuya, sige na, punta tayo. Ano kaya ang nakain ni Luella? Abay ng isang taong umuwi yan, nung bang death anniversary ng kanyang tatay. Ang sabi ni Linda, naglasing daw. At galit na sinisisi kayo sa pagkamatay ng tatay niya. Tapos ngayon nakikipag-ayos na. Wala naman ho sigurong masama. Magkakaibigan din naman kami dati. Ay, kung sa bagay, talagang panahon na para magkaayos-ayos na lahat. Ay, siya nga pala, Isabel. Yung mga damit mo, palalabang ko na. Pagkatapos, iimpake na natin bukas. Sige po, salamat. Talaga bang gusto mo magpatingin muli? Bakit, kuya? Ayaw mo ba? Hindi sa ganon. Mahirap ang umasa. Kuya, mas gusto ko pang umasa kaysa paniwalain ang sarili ko na hindi na talaga ako makakakita.
Sige. Kailangan ni Isabel ang kasama sa Maynila. Matanda na ako. At saka walang maiiwanang mag-asikaso ng mga negosyo ng mga magulang ninyo. Ayokong nakikitang nasasaktan ng kapatid ko. Yan ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lamang lumabas ng bahay? Ano pa kasi talaga ang ikinatatakot mo? Wala ho. Romano, kailangan ka ng kapatid mo. Ito na lamang ang natitira niyang pag-asa eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Victor. Sobrang bait ka. Tayo ngayon tuloy ang nagigipit. Paano mo ipagagamot ang sarili mo? Bahala na, May. Bahala na? Hindi basta-basta yan sakit mo, Victor. May cancer ka. Di biro ang gagastusin dyan sa sakit mo. Kung di ka kasi nagpauto dyan sa tatay ni na Romano, di sana meron kang pampagamot ngayon. Kuya Baste. Pwede ba akong sumama kay Chang Lumen mamaya pagbaba ng Maynila? Oo naman. Hindi ba talaga nakakahiya kay Doc Luella na makisabay kami sa pagluwas ninyo mamaya sa Maynila? Ngayon pa kayo mahihiya. Okay lang yun. Para namang hindi tayo magkakapit bahay dito. Sayang kasi ang pamasahe pag nag-bus pa kami. Pwede nang pandagdag yun sa gastusin sa lamay. Baste, Ate bakit Luella. lagi nito dyan? Ate Luella, si Manang Lumen. Sila po yung namatayan. Makikisabay po sana sila sa atin. Kuya, ipahititod ni Auntie Mengay. Salamat. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo eh. Sasamahan mo ako. Pero kuya, pwedeng maligo ka muna? Kasi nakakahiya naman kay Ate Luella kung sasama ka tapos ganyan yung amoy mo. Okay na ng pangset. O, lagi mong ingatan ang sarili Opo. mo, ha? At lagi kang magdarasal at hindi Opo. ka pababayaan ng Diyos. Opo, opo. Magandang gabi po, Aling Mengay.
Maganda Hi, Isabel. naman. Daling ko na po ito sa likod. Oo, sige. Salamat, salamat. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Tulungan na kita dyan. Ay, Salamat, Thank you. Luella. Ang Kuya Romano mo, nasan na? lalabas na yun. O, ayan na siya. Buti naman na kumbinsin natin siyang sumama. Teka, bakit tayo huminto? Ano ba? Sabi ko makikisabay lang ako Huwag ka na magpakipot. Ipakikilala naman kita sa mga direktor na kakilala ko. Ibibuild up ka. Teka, pakilala mo muna ako, no? Dami na atang nangako sa akin. Pagbigyan mo na ako. Ano ba to? Sinabi ng ayoko eh. Sige na, pagbigyan mo na. Ang kulit mo ka. Ay! Bastos! Hoy, akin na yung mga gamit ko! Pangit! Ang kapal na mukha mo! Ganyan ka, Maarte. Ano akala mo sa akin? Hindi ako Gabong to? magtataga sa'yo. Pahala ka sa buhay mo. Hoy, akala mo sino kang gwapo? Ang pangit mo! Pakshot na to! Baka ba ng hininga mo? Tarantado. Ay, nako. Saan naman ako sasakay dito? Diyos ko. Pakshot? Ginaw. Uy, sino yun? Sabay na natin, kuwawa na yan. Pakshot naman, oh. Kailan naman ako nakasakay? Saka naman tumigil yung bulan. Uy, in fairness ha, thank you ha. Mabait yung pinasakay niyo ako. Uy, alam niyo ba, artista ako? Artista ka ba talaga? Oo, kaya no. Yung show ko kaya, primetime show yun. Kasama ko sa Dennis Drill doon. Kasama ko sa... Kasama sa restaurant eh. Tapos ang ganda ng lights ko doon ha. Alam mo yung lights ko doon? May I take your order, sir? Ganun. Cute, di ba? Basta, basta. Nay. Basta ihinto mo. Ano nangyari?
Romano? Ano pang nangyayari sa'yo? Kuya, ano bang nangyari kanina? Wala. Nanaginip lang ako ng masama. Naku, buti na lang pinangungot ka. Kung hindi, baka dedo na tayong lahat, no? Ayoko kaya mamatay ng ganun. Baka mamaya masira pa yung mukha ko. Tsaka yung skin ko. Eh, medyo mahal na yung nagastos ko dun, eh. Gastos mo ng mukha nito. Ano bang napanaginipan mo, Romano? Di ba kayo natatakihin sa van? Diba? Sabi mo, may napanaginipan ka? Salamat. Hindi ko matandaan. Sandali ha, mag-CR lang ako. Naku, sarap naman ito. Ay, sorry. Romano, bakit? Hi, may hinahanap ka? Romano? Romano, pasensya kanina. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo. Hindi ka naniniwala? Hindi, Luella. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. May tao ba dyan?
Galit sa akin to ni Carlos. Pinasamahan kasi sa akin ni nanay si Tita Lumen para lumuwas ng Maynila. Namatay kasi yung asawa niya eh. Mahirap talaga pag namamatayan. Lalo na pag aksidente, pag biglaan. Eh yung best friend ko nga, yung kababata ko, nagpakamatay nung 1 taon. Nakakalungkot naman. Ayan, inabunuhan ko na, ah. Bayad na. Let's go. Alis na tayo. Sandali. Si Tita Lumen wala pa eh. Tita Lumen? Tita Lumen! Hindi namin inaalis ang anggulong foul play. Iimbestigahan namin mabuti kung anong nangyari dito. At hindi niyo pa pwedeng dalhin ng bangkay dahil ito'y iimbestigahan pa. Eric, naiiwan ka na ba dito? Hindi. Sasama ako sa inyo sa Maynila. Kailangan ko maabisuhan yung mga kamag-anak namin doon. Eric, condolence ah. Salamat, Christina. Smile ka naman dyan. Ayan, dyan lang ako sa bahay na yan. Guys, salamat ah. Thank you. Bye-bye. Uy, Pogi, salamat ah. Sana makita tayo ulit. Bye! Bye. Bye! Anak? Ano bang napanaginipan mo, Romano? Wala. Mabuti na lang pinangungot ka. Kung hindi, baka dedo na tayong lahat mo. Ayoko kaya mamatay ng ganun. Pagkatapos nung nangyari kay Kuya, hindi na siya lumabas ng bahay. Halos linggo-linggo nga binabalik-balikan siya ng senior officer niya sa military para kumbinsihin bumalik sa serbisyo. Pero hindi niya to hinaharap. Baka naman masyado siyang na-traumatize sa nangyari. Siguro nga. Oh, upo ka muna. Nung nasa may highway nga tayo, pakiramdam ko may nakita siya. Kung ano man yon, hindi ko alam. Kwento nga sa akin ni Chamengay. Minsan, sumama raw sa kanya si Kuya mag-grocery. Bigla na lang raw siyang natulala. Tapos, bigla na lang nagyayang umuwi.
Naaksidente ko kasi ako nung bata ako. Naglalaro kami ni Kuya. Nahulog ako sa puno. Malakas ho kasi ang bagsak ng ulo ko. Kaya simula nun, lumabo na ang paningin ko. We'll do a series of tests again to evaluate the condition of the cranial and optic nerves, which were probably damaged as a result of her head injury. We can also perform laser surgery, but that's not a guarantee that we can restore her vision. It's a 50-50 chance. Sana naman, pagkatapos nito, makakita na ulit ako. Gusto ko nang makita kayo ni Kuya. Siguro ang gwapo-gwapo na ni Kuya. At ikaw, ang ganda-ganda mo. And I won't argue with that. Thank you. Thank you. Siyempre, pare. Ang galing ano kanina eh, flowers ako. Oo. Eh, sabi ba rin? Nadaya niya. Ano na ako? Nakakapos pa yan. Ate Luella, Kumapit ka sa hagdanan, ha? Halo na. Panalo na ako eh. Mag-juice muna kayo. Salamat. Ang dami nga ditong puntang kamag-anak niya. Pinuntahan yung anak. Kasi ang dami-dami. Ayun, kawawa yung mga bata. Tingnan mo ha. Salamat ha. Oo, dumating na mga bata. Eric, Pinuntahan na. Isabel, Pinuntahan ng mga kamag-anak niya. salamat po sa pagdalaw niyo sa buro ng tsuhin ko. Isabel, upo ka muna dito. Nahati yata yung mag-asawa. Mga Ate, kuya, upo ho muna kayo. salamat. Ano na nga pala yung Tita Lumen mo? Pwede na naman naming makuha yung bangkay niya eh. Kaso hinihintay pa namin yung release papers sa La Union. Siya nga pala. Babalik na kami ng Baguio sa Makalawa. Naisip ni Ate Luella, baka gusto mo sumabay pabalik. Hindi na. Salamat na lang. Nagkausap na rin kasi kami ni nanay eh. Susunod siya dito sa Maynila para sa burol ng kapatid niyang si Tita Lumen. Sila ang darating pag malapit na tayo. Sila ang dala ni kamatayan. Sila ang kukuha sa atin at maghahatid sa kabilang buhay. Lahat tayo ay may sundo.
Sila ang darating pag malapit na tayo. Sila ang dala ni kamatayan. Sila ang kukuha sa atin at maghahatid sa kabilang buhay. Ikaw, sino ang sundo mo? Naraya ka! Anong nangyayari sa labas? Ewan ko. Isabel? Ate Luella! Ate Luella! Isabel, buksan mo ang pinto! Eric? Anong nangyayari? Isabel, buksan niyo yung pinto! Siya ang magdadala sa'yo kay kamatayan. Siya ang magdadala sa'yo sa kabilang buhay. Alam mo ba kung sino ang iyong sundo? Andito na si kamatayan. Eric? Basa dito. Isabel, buksan Isabel! mo tong pinto! Kuya, ano bang nangyayari? Bakit pati si Eric? Sobrang kamalasan naman to. Bakit pa sunod-sunod yung trahedya? Alam ko may tinatago ka sa amin, Romano. May alam ka sa nangyayari. Yun nangyari sa highway. Si Lumen, kay Eric. Ano ba talaga yun? Bakit di mo nalang sabihin sa amin? Hindi ko na maintindihan. Pagkatapos ng engkwentro, nakumatos ako. Pagkagising ko, ang dami ng kababalagan. Nung napanaginipong kung madidisgrasya tayo, pinatigil ko ang sasakyan. May nakita ko. Ano nakita mo? Mga kaluluwa. Limang kaluluwa. Nakapaligid sila sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin mga kaluluwa? Bago namatay si Lumen. Nung kumakain tayo sa karinderya. Sandali ha, Nakita ko uli yung isang kaluluwa. At sa labas ng kwarto ng doktor, nung nagpapatingin ng mata si Isabel, nakita ko uli yung isa. Siya rin yung nakita ko. Doon sa lamay. Bago namatay si Eric. Kuya Romano, may kilala akong espiritista. Baka makatulong. Puntahan natin bukas.
nakita ko sa taas, sa may mesa. Romano, ano bang pakiramdam pag nakakita ka ng multo? Parang hindi totoo. Akala mo, namamalikmata lang. At ang balahibo mo, tuloy-tuloy ang pagtaas. At ang ulo mo, pakiramdam mo, ang laki-laki. Alam mo, nung namatay si Papa, I always wondered kung ano magiging reaksyon ko pag nagpakita siya sa akin. Matatakot ba ako o matutuwa? Hintay ako ng hintay noon, pero wala rin. I guess I really don't have the eye para makakita ng ganong kababalaghan. Ang sabi dyan sa libro, kung gugustuhin natin, kahit sino pwedeng makakita ng multo. Ang kailangan lang, buuin mo ang atensyon mo. Ituon mo ang tingin mo sa kabuuan ng kwarto. Lalo na sa mga sulok. At subukan mo ang iba't ibang pagkamulat ng mata. Talasan mo ang pakiramdam mo. Ibalong mo sa hangin kung ano ang gusto mong sabihin. Sige, babasahin ko. Una na ako, ha? Isang kilo nga nitong baboy. Isang kilo nga ako nito, Borja. Sige, sandali lang, ha? Eto. 140. Magkano ba ito? Isang po, bossing. Saan po yung kay Cha Elma? Chang Elma. Kay Chang Elma. Doon. Doon yun. Doon daw. Salamat po. Excuse me po. Kayo po ba si Cha Elma? Bakit? Anong kailangan niya? Ikaw nga si Cha Elma. Kuya Romano, si Cha Elma. Meron ho akong gustong itanong sa inyo. Abay, bilisan ninyo at marami pa akong gagawin. Aling Elma, meron ho akong mga nakikita na hindi ko naiintindihan. May pera ba kayo? Dito tayo sa mas tahimik. Sunod! Hoy, bilisan nyo! Oh, dahan-dahan lang. Anong nakikita mo? Magmula nung nagising ako, sa pagkakomatos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, ginagambala na nila ako. At tuwing nakakakita ko, may namamatay. Yung isang kasama namin, bago na disgrasya. Sayang kasi ang pamasahe pag nag-bus pa kami. Pwede nang pandagdag yun sa gastusin sa lamay. Nagpakita sa akin yung asawa niya.
Yung isa, yung kaibigan niya. Eh, yung best friend ko nga, yung kababata ko, nagpakamatay ng 1 taon. Bukas ang mata mo. Maaring nabuksan ito pagkatapos ng nangyari sa iyo. Ang mga kaluluwa ang nakikita mo ay walang duda, sundo ng mga taong mamamatay. Lahat tayo may nakatakdang sundo bago mamatay. Maaring kapatid, asawa, matalik na kaibigan, o kamag-anak. Pero bakit mo nila ginagambala si Romano? Marahil, nalalaman nila na nakikita sila ni Romano at may gusto silang iparating sa inyo. Kaya ako sila nakita sa tunnel. Tunnel? Oho. Munti ka na ho kami maaksidente. Pero naligtas kami ni Romano. May nakikita pa akong ibang multo. Ay, iba pa? Kung ganun, nakaligtas kayo sa isang tiyak na sakuna. Naniningil na sa inyo si kamatayan. Ano hong dapat namin gawin? Ikaw ang binigyan ng kaloob na makita ang mga kaluluwang yun. Sila ang pabalang. Pero paano ho namin tatakasan si kamatayan? Ang alam ko, kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Pero Manong, bakit? Romano, may nakita ka na naman ba? Oo. Matandang lalaki. Na nakita ko na sa highway nung pababa tayo. May suot siyang kwintas. Kwintas? Yung may ngipin ng hayop? Kuya Romano, lolo ko yun. Siya yung nagpalaki sa akin. Ako na ba? Ako na ba susunod na mamamatay? Mauna na kayo sa van. Nakaligtas si Buste. Pero ligtas ba talaga siya? Tayo, sinong isusunod niya sa atin? Kailangan natin huminahon. Kuya, sino pa ba ang mga nakita mo sa highway? 5 kaluluwa. Yung 3, nagpakita na ulit.
Pito lang tayo. Ibig sabihin may dalawang maliligtas? Nakita ko ang nanay ko. Ano? Isa sa amin ni Isabel. Kukunin niya. Sinong panglima? Babae. Hindi ko siya nakilala. Nakatakip ng buhok ang mukha niya. Pero may isa pa. May nakita ka pa? Hindi ko nakita. Narinig ko lang. Anong narinig mo? Iyak na isang sanggol. Tara, kailangan natin puntahan si Christina. Naiwan niya ang cellphone niya sa pagmamadali. Pero babalik siya kaagad. Sandali lang daw sila sa shooting. Oh, ayan na pala siya eh. Oh, biste. Bayad, oh. Romano! Grabe, na-miss ko kayo. Ikaw, na-miss mo ba ako? Kailangan ka namin makausap. Wala talaga akong matandaan. Tsaka, Pogi, wala pa akong anak, no? At lalo namang wala akong pamangkin na namatay. Wala ba kayo nakakalimutan? Wala pa nga batang namamatay sa pamilya namin. Lahi ata kami na mahaba ang buhay, no? Teka, totoo ba talaga yung sinasabi nyo? Christina, magtimpla ka muna ng kape para sa kanila. Mrs., huwag niyo pong mamasamain. Pero, totoo po bang wala siyang naging anak? Sigurado kung wala siyang anak. Ni boyfriend nga wala siya eh. Pihikan niyang aking anak. Pogi, kape, oh. Ako nagtimpla nito. Christina, hindi ka ba talaga naniniwala sa amin? Labas muna kami. Papahangin lang. Sabel, tara. Ate Christina, mag-ingat ka, ha? Sweet mo naman. Uy, ang sweet ng kapatid mo, ah. Pero bakit yung isa palagi nakaasim sa akin? Pinaglibre yung suka. Ay, alam mo, pakiramdam ko, may gusto sa'yo yun eh. Totoo yung sinasabi namin sa'yo. Nagpunta kami rito para bigyan ka ng babala. Alam mo, hindi naman ako takot mamatay eh. Ano mo magagawa kung oras ko na, di ba? Makikipagsabunutan ba ako kay kamatayan? Papagulin ko lang sarili ko. Basta ang ayoko lang, mamatay ako ng pangit. Kung gusto mo kong bantayan, protektahan, gwardyahan, 24 oras, hindi kita pipigilan. Kuya, anong sinabi niya? Ayaw niyang maniwala. Ibalik mo kay Christina. Bakit? May nakalimutan ka? Basta ibalik mo. Romano, bakit? Alam ko na kung sino sundo niya. May kakambal ang anak niyo. Magsabi kayong totoo. Paano mo nalaman?
Hindi na ho importante yon. Kinailangan kong ipaampon ng isa sa kanila dahil sa hirap ng buhay. Pinili ko si Christina dahil mas malambing siya at madaling alagaan. Ang alam ko, minatrato siya ng mga taong kumukup sa kanya. Hanggang nagkasakit siya at namatay. Nasaan ho siya ngayon? Nasa spa ng manager niya. Yes, ma'am. Miss, andito ba si Christina? Ay, yung nag-iispa sa loob? Opo, sir. Nasaan siya? Andyan po sa loob. Ay, sir! Bawal po dyan sa loob. Christina! Christina! Susundan ko lang si Romano. Ikaw munang bahala kay Isabel, ha? Huwag mo siyang iiwan. Magkano po lahat, kuya? 23. Eto, Naku, ang laki naman ng pera mo. Wala ka bang barya? wala pong barya eh. Sige, magpapalit muna ako, ha? Ano nangyari sa'yo? Hoy! Pag nagasgasan nyo yan, babayaran nyo yan! Tara, lasal tayo. Bilisan mo. Christina! Tulong! Christina! Christina! Basta! Isabel! Isabel, tulungan mo ako! Ano nangyari sa'yo? Christina! Christina? Sa tingin mo, may iwasan natin ang aksidente sa ginagawa mo?
espiritong kalaban natin, Romano, hindi tao. Magagawa niya lahat ng pwede niyang gawin. Hindi natin siya matatakasan. Mamamatay tayong lahat. Doktor ako. I've seen death. But not this way, not like this. Ayoko mo maniwala, pero paano hindi? Kailangan natin gawin ng lahat para makapag-ingat. Hindi mo naiintindihan ang sinabi ni Aling Elma eh. Hinahabol tayo ng kamatayan. Kailangan natin mag-alay ng buhay dahil buhay ang kukunin, buhay din ang kapalit. Anong gusto mong gawin? Pumatay ng tao. Kuya, hindi kaya kasalanan ko ang lahat ng ito? Kundi dahil sa akin, hindi sana tayo sumama sa biyahe pa Maynila. Huwag ka na mag-isip. Wala kang kasalanan. Magpahinga ka na. Kuya, sino kaya sa atin ang sinusundo ni Inay? Naalala mo pa ba yung litrato na yan? Yung drawing na hawak ni Isabel. Ako may gawa niyan. Stick figures ng isang pamilya. Isang tatay at isang nanay. Isang baby. Luella, wala kang dapat ipag-alala. Wala akong nakikitang multo. Na pwede mo maging sundo. Sabi ko nun, sana, pag nagkaanak ako, lalaki. Romano, yung sanggol na naririnig mong umiiyak, siya yung sundo ko. Anong ibig mong sabihin? Nabuntis ako nun. It was a bad time for me. Nasa med school pa ako nun. Pinalaglag ko yung anak ko. Pinalaglag ko yung bata. Naramdaman ko. Ako na yung susunod. Anak ko yung susunod sa akin. Susunod niya na ako. Romano, kailangan natin mag-ingat.
Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Harapin mo ako! Nay? Isabel? Isabel? Isabel! Isabel? Anong ginagawa mo dyan? Kuya, samahan mo ako dito. Bumaba ka dyan.
Luella. Hindi ako mamamatay. Nag-alay na ako ng buhay. Kayo may kasalanan kung bakit namatay si Papa. Kailan magbayad si Isabel. Ayoko pa mamatay. Pinatay mo si Isabel. Hindi na ako mamamatay. Hindi na ako susunduin. Kailangan pang mabuhay. Kailangan mo mamatay. Kailangan mo mamatay. Sinusundo mo na ba ako? Tingnan mo ako! Tingnan mo ako!